wala. I-hospitalize ko muna. Kaya ang hirap-hirap. Ba't ang hirap-hirap mong abutin Canada? Ba't ganyan ka? Ka-hard sa akin. Yun ang nakakainis eh. Tagal-tagal ko na naghihintay. Pang third attempt ko na to. At imbis na ma-full payment ko, nagkaroon na uli ng problema na dengue ang anak ko. Hanap uli ako ng 30,000 pesos. Baka may 30,000 pesos ka. Baka may 30,000 pesos kayo dyan. Pahiram naman ako. Kususangku. कस्तो छ ठीक छ राम्रो छ Apa kabar Mas? Hai alhamdulillah baik. Balaso. Assalamualaikum abad. Ay wah, panalo mga mano. Yeah. Yun, katatapos lang ng ating trabaho. Break time tayo muna, yung mga 1 oras siguro. Problema pa Canada, lagi na lang may problema pa Canada. Hindi na matapos-tapos ang problema sa Canada, ano? Kaya pala dito ako sa Kuwait ngayon. Papunta ako ng biryanihan para mag-break sa coffee shop. Order muna ng coffee for 1 hour sa ating break. At syempre Kuwait City. Nandito ako sa Kuwait mga kamanoy. Liberation Tower. Tama ba? Hindi. Mali. Ito. Alhambra Tower. Yan. At andito yung city sa likod. Sa likod yung city. Problema pa Canada. Lagi na lang bakit problema. Kakabalik ko lang manoy galing bakasyon at nagka-problema. Ano ba yun? Kasi ganito yon mga kamanoy. Dapat full paid na ako pa Canada mga kamanoy. 30,000 na lang ang kulang ko, full paid na ako. 30,000 pesos na lang ang kulang ko, full paid na ako sa Canada. Wala na ako isipin. Maghihintay na lang ako ng visa. Uupo na lang ako. At yun, i-spend ko na lang yung rest ng few days ko sa Kuwait. At kaso nga lang ang problema pa uli pala, isa pang problema ay hindi natin alam kung kailan darating yung visa. As far sa Google search ko din, pero hindi kasi accurate yung details ng Google pag nagtatanong ka, lalo sa mga ganitong klase ng mga papeles, mga transactions sa mga visas. Sabi doon sa Google is nasa 4 months ang minimum approval ng visa mo. Kaso nga lang, depende yun sa quantity ng mga applicants. Kagaya nung nakaraang Mayo nung nagkaroon ng strike. May kotse kasi man baka mabunggo tayo. Nagkaroon ng strike nung nakaraang Mayo na which is supposed to be target is August or October. Last year 2023 andun na kami. Kaso nag-strike nung Mayo kaya dumating yung Lamia ko nung December, nagka-delay. Ngayon after ng Lamia yung visa na nga. Kaso after ng Lamia, di mo alam kung kailan darating yung visa kasi depende sa applicants. Ganun ang nangyayari. Maswerte ka kung yung timing mo maganda. Kung yung timing mo is konti lang yung applicants papunta ng Canada, maybe maano ka agad, mabibigyan ka agad ng work permit or visa. Yan. Kaso hindi ko alam, sa ngayon na paghihintay ko papunta ng visa, hindi ko alam kung ano yung status. At sabi ng agent ko, hindi rin niya masabi kung kailan darating. Hindi ko rin alam uli mga kamanoy kung pare-parehas na mga sitwasyones yung mga aplikante. Kung alam pa ng mga agent nila kung kailan ang specific duration ng visa, kung kailan darating. So yung sa agent ko, nung tinanong ko kasi nga kakabalik ko lang galing bakasyon, wala, questionable kung kailan darating. Burong-buro pa naman ako sa trabaho ko ngayon. Ayaw ko na sa trabaho ko talaga. Yung feeling na kada pasok mo na lang ang bigat ng bigat ng paa mo, ang bigat ng loob mo. Yun. Ganun ang nararamdaman ko ngayon mga kamanoy. Kaya baka maghanap ako ng bagong trabaho kasi
wala eh. Hindi ko na feel yung trabaho ko ngayon dito sa kusina, dito sa Kuwait. Pero pagdating kasi sa Canada, ganoon pa rin ang trabaho ko. Pero okay lang sa Canada. Kasi sa Canada, kahit na nakakapagod, okay lang kasi. Kasi nga, malaki ang sahod. Eh, kaysa naman dito sa trabaho ko ngayon na nakakapagod na, late pa ng sahod. Ang daming gawa, late ng sahod, daming trabaho, late sahod. Ganun nangyayari dito sa akin. Yan. Cross more tayo makamanay. Delikado. Yan. Yun. Problema kasi nga pala nakalimutan ko yung problema. Problema kasi yung sa anak ko nagka-dengue. At na-hospitalize siya ng, sorry, nakalimutan ko yung problema na kanina topic ko. Napunto tayo sa proseso ko. Yung problema kasi yung anak ko na dengue at na-hospitalize siya ng 3 days, na-confined siya ng 3 days. Nag-spend ako ng 33,000 pesos na which is supposed to be yung 33,000 na yun, pambayad ko na sana, full payment ko na pa Canada. Kaso yun na naman, imbis na pambayad ko pupunta ng Canada, wala. In-hospitalize ko muna. Kaya ang hirap-hirap mong abutin Canada. Ba't ganyan ka-hard sa akin? Yun ang nakakainis eh. Tagal-tagal ko na naghihintay, pang third attempt ko na to. At imbis na ma-full payment ko, nagkaroon na uli ng problema na dengue ang anak ko. Ito, hanap uli ako ng 30,000 pesos. Baka may 30,000 pesos ka. Baka may 30,000 pesos kayo dyan. Pahiram naman ako para matapos ko na yung Canada. My goodness. Sige na mga kamanoy, dito na ako, kape muna ako. Watch out na lang sa mga next videos papunta ng Canada. Alright. Or kung may tanong kayo dito, comment lang kayo para pag-usapan natin. Alright, dito ang Kuwait City. Oh yes. I'm gonna miss you soon. I'm gonna miss you Kuwait City soon. Sakaling awan ng Diyos matuloy ako doon. Alright. And also this place, South Indian restaurant. Kasi usually andito ako lagi. Dito talaga ako lagi nag-break. Alright.